Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa araw ng February 26, 2026. Sa pagsisimula ng umaga ngayong February 26, mararamdaman mo ang isang napakalakas na udyok na ilabas ang iyong mga natatagong ideya at ibahagi ang mga ito sa mga taong handang makinig at makiisa sa iyong mga layunin. Ang daloy ng iyong kaisipan ay magiging kasing bilis ng kidlat, kaya makabubuting magdala ka ng isang maliit na talaarawan upang hindi mo makalimutan ang bawat mahalagang detalye na dadaan sa iyong imahinasyon sa buong maghapon. Ang iyong kakayahan sa pakikipag-usap ay nasa pinakamataas na antas, na nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na maipaliwanag ang mga komplikadong konsepto ng may sapat na linaw at sining na tiyak na hahangaan ng bawat isa sa iyong paligid. Pagdating sa iyong aspeto ng karera at trabaho, ang petsang ito ay nagbibigay ng pambihirang pagkakataon upang mamuno sa isang diskusyon o pagpupulong na magpapabago sa daloy ng inyong kasalukuyang mga proyekto sa opisina. Ang iyong likas na talino sa pag-ugnay ng mga magkakaibang impormasyon ay magsisilbing susi upang makahanap ng mga makabagong solusyon sa mga problemang matagal nang kinakaharap ng inyong pangkat na hindi mahanapan ng lunas. Huwag kang matakot na magsalita at ipagtanggol ang iyong mga prinsipyo, dahil ang iyong mga mungkahi ay may sapat na bigat upang mapansin ng iyong mga nakatataas at magbukas ng pinto para sa iyong posibleng pag-angat sa posisyon. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ipon at mga balak na gastusin, lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa teknolohiya at komunikasyon na madalas mong pagtuunan ng pansin. Maaaring may dumating na alok para sa isang maikling kurso o seminar na magpapataas ng iyong kakayahan, at ang paglalaan ng pera para dito ay isang magandang pamumuhunan na magbubunga ng mas malaking kita sa hinaharap. Ang pagiging maingat sa mga transaksyong ginagawa online ay mahalaga, kaya siguraduhin na double-check ang bawat detalye bago magpindot ng anumang kumpirmasyon upang maiwasan ang anumang aberya o pagkakamali sa iyong mga record. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng masiglang pagpapalitan ng mga kaisipan at damdamin na magpapatatag sa pundasyon ng inyong relasyon sa iyong kapareha o mahal sa buhay. Ang pakikinig ng may sapat na atensyon sa sinasabi ng iyong katuwang ay kasing halaga ng pagpapahayag ng iyong sariling saloobin, kaya maglaan ng oras para sa isang mahaba at makabuluhang pag-uusap habang naglalakad sa isang tahimik na parke. Para sa mga pusong nag-iisa, ang iyong natural na karisma at ang iyong mabilis na pag-iisip ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may malawak na pangunawa at masayang personalidad. Ang iyong kalusugan ay dapat maging prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong baga at mga kamay na maaaring makaramdam ng pagod dahil sa iyong pagiging abala at pakikipag-ugnayan sa maraming tao. Ang iyong nervous system ay nangangailangan din ng pahinga mula sa ingay ng digital na mundo, kaya makabubuting magkaroon ng sandali kung saan ikaw ay nakapikit at humihinga ng malalim upang manumbalik ang iyong panloob na kalmado. Ang pag-inom ng maraming sariwang juice at ang pag-iwas sa sobrang caffeine ay makakatulong upang mapanatili ang iyong stamina at maiwasan ang pagiging masyadong balisa o mabalasik sa gitna ng iyong maraming ginagawa sa trabaho. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang tagapag-ugnay at tagapamagitan ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga usaping may kinalaman sa pagkakaisa ng iyong mga kaibigan o kasamahan sa komunidad. May isang kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng gabay tungkol sa isang desisyong nangangailangan ng lohikal na pagsusuri, at ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing liwanag para sa kanya. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng ideya ay nagdadala ng bagong karunungan na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusulat, pagdidisenyo, o anumang paraan ng pagpapahayag na gumagamit ng mga salita bilang pangunahing instrumento. Huwag mong ikubli ang iyong mga talento sa pagsusuri dahil ang iyong mga gawa ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon sa mga taong nawawalan ng pag-asa o naghahanap ng bagong direksyon sa kanilang buhay. Ang pagbuo ng isang blog, paggawa ng tula, o pagsusulat ng isang artikulo ay hindi lamang magbibigay sa iyo ng kasiyahan, kundi magsisilbi ring paraan upang mailabas mo ang iyong mga naipong emosyon sa isang napakaproduktibong paraan. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong mabilis na pagpapasya at ang iyong kakayahan na magpaliwanag ng mga bagay-bagay sa mga nakababatang miyembro ng inyong pamilya.
Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masayang laro o simpleng pagkukwentuhan ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong kanya-kanyang kaabalahan. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig, dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa paglalakbay o ang pag-aaral ng isang bagong wika na matagal mo nang pinapangarap. Kung may nararamdaman kang udyok na subukan ang isang landas na tila hindi pamilyar sa iba ngunit puno ng potensyal para sa iyong paglago, magtiwala sa iyong sarili at sumabak ng may sapat na paghahanda at sigasig. Ang iyong panloob na tinig ay malinaw na nagsasabi na panahon na upang lumabas sa iyong kinagisnang lugar at tuklasin ang mga posibilidad na naghihintay sa labas ng iyong kinalalagyan upang lalong lumawak ang iyong pananaw. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aaralan o sinasaliksik na paksa sa araw na ito. Gamitin ang panahong ito upang magbasa tungkol sa filosofiya, teknolohiya, o makabagong sining dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng ating kapaligiran. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong pagkatao, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong mabalasik o ang pagbabago ng isip sa bawat sandali dahil maaaring magdulot ito ng kalituhan sa mga taong umaasa sa iyong mga desisyon at direksyon sa trabaho o tahanan. Ang pagpapanatili ng isang matatag na paninindigan sa gitna ng maraming opsyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga. Ang pagpili sa kung ano ang tunay na mahalaga at ang pagtuon ng iyong atensyon sa isang layunin sa bawat pagkakataon ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga adhikain. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong magkaroon ng ganitong uri ng talino at kung paano mo ito magagamit para sa kabutihan ng nakararami. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, lalo na ang mga may kinalaman sa mga digital na serbisyo o pakikipagtulungan sa mga bagong kliyente sa iyong negosyo. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes mula sa anumang aberya sa hinaharap. Ang pagiging organisado sa iyong mga record at ang pagsisigurado na ang bawat salita sa kasunduan ay malinaw sa iyong pangunawa ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng meditasyon o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan at ang paglilinis ng iyong gadget mula sa mga hindi kailangang files ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na karunungan ay hindi lamang matatagpuan sa dami ng iyong alam kundi sa kung paano mo ito ginagamit upang makapagbigay ng liwanag sa buhay ng ibang tao. Manatiling nakatutok sa iyong sariling pangarap habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong talino ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng katotohanan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa tamang panahon, ang lahat ng iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng isang kaligayahang hihigit pa sa inaasahan. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 5, 14,
At 23, ang iyong maswerteng kulay ay dilaw o pilak na sumisimbolo sa talino at mabilis na komunikasyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal, ang pakikipag-usap sa isang lumang kaibigan sa pamamagitan ng video call, o ang pag-aayos ng iyong mga email at files upang magkaroon ng mas malinaw na daloy ng impormasyon sa iyong buhay.